Apat na bagay na pag binago mo, it will change your life for the good and for good. Number one is pangalan. Sa buhay natin, maraming pangalan ang pinangahawakan natin. Magulang natin, kaibigan natin, mga artistang hinahangaan natin, mga politikong binoboto natin. And siguro, ito yung magandang tanong, gaano kadaming pangalan ang pinanghawakan mo na nabigo tayo doon sa pangalan na yon, or maaring hindi na fulfill yung expectation natin dahil lahat ng mga pangalan na hinahangaan natin at lahat ng mga pangalan na talagang pinagkakatiwalaan natin, walang masamang humanga, pero lahat ng tao sa mundong ito ay tao. At lahat ng tao ay nagkakamali at nagkakaroon ng pagkukulang. Even yung pinakamatalino, pinakamayaman, pinakatalentado, at pinakamahal tayong kaibigan natin, magulang, at kahit na sino pa, ay merong hangganan. Kaya nga, kung gusto natin mabago yung buhay natin for good and for the good, I suggest na ang pangalan na panghawakan natin from now on ay ang pangalan ng Panginoong Jesus. Sabi sa Acts 4 verse 11 to 12, Jesus is the stone you builders rejected, which has become the cornerstone. Verse 12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind which we must be saved. So, ang Panginoong Jesus lamang ang pangalan na I can say na kapag pinanghawakan natin, babaguhin ang buhay mo. Never kanyang ile-let down. Bagamat hindi lahat ng mga expectations natin ay mangyayari, because mas maganda naman ang expectation at plano ng Lord para sa'yo. So, kung gusto mo mabago ang buhay mo for good and for the good, then ang pangalan na panghawakan natin ay ang pangalan ng Panginoong Jesus. Pangalawa is plano. Marami kang plano sa buhay, at kahit anong plano gawin natin, marami din akong plano. Marami tayong mga binalak, mga tropang nagbalak na naging drawing ang lakad, di ba? So, gaano kadaming plano ang pinalano mo na na-let down ka, na-frustrate ka because may kita mo na kulang yung bank account mo para mangyari yung plano na yon. Gaano kadaming couples ang nagplano ng magandang future pero hindi nangyari, di ba? Mga family na na-broken because ang plano na gawa ng tao is merong potential na mag-fail. But pag ang plano na pinanghawakan natin ay ang plano ng Panginoon, then I can say that it is for the good and for the best. Proverbs 3 verse 5 to 6, sabi dito, trust in the Lord with all of your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. So kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, then yung plano niya ang pinagkakatiwalaan natin, He will make straight of our paths. Minsan yung understanding natin, hindi natin mapagkakatiwalaan. Minsan nakala natin tama, pero yung pala mali. Akala natin maganda, yung pala ay makakasagabal palalo sa atin. Wala namang masama magplano, pero ako, for example, nagplano ako for this year para sa church, para sa family, para sa business. Pero at the end of the day, I trust God and I give it up to God na kung ano man ang mangyari, I know that I can trust God kung may mga unexpected mang mangyari. Kaya nga, this year and for your life, if you want na magbago ang life mo for good and for the good, hindi lamang dapat, of course, number one, pinakamahalaga, pangalan ng Panginoong Jesus ang panghawakan natin. Pangalawa, yung plano niya sa buhay natin. Number 3 is yung pangako. So, siguro, alam mo niya na kung ano yung magandang tanong dito. Gaano kadaming pangako ang pinanghawakan mo so far in your life na akala mo mangyayari pero hindi pala, 'di ba? Maaring pangako nung pangalan na pinanghawakan mo, pangako nung nagplano, 'di ba? So, pero hindi lahat ng mga nagplano sa atin ay or nagpangako sa atin. Ito pa maganda sigurong tanong is gaano kadaming pangako ang nagawa mo na hindi mo din natupad. That goes to show, bilang tao, tayo ay limitado bilang tao. Minsan nagkukulang o madalas nagkukulang ang ating lakas isip, di ba? Yung ating intelligence, knowledge, and even yung ating finances. Pero ang maganda dyan is that merong pangako na pwede tayong panghawakan sa buhay natin na alam ko na mangyayari for sure. Yan ay ang pangako ng Panginoon para sa atin. 2 Corinthians 1 verse 20, sabi dito, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ, and so through Him the amen is spoken by us to the glory of God. So, lahat ng pangako ng Panginoon is yes in Christ, and we receive it by saying amen, diba? To the glory of God. Kaya nga, kung meron kang pangako na dapat panghawakan sa buhay mo, palitan na natin. Bagamat we can accept yung pangako ng mga tao, pero at the end of the day, I would expect na hindi lahat ng pangako ibibigay sa akin ay mangyayari. So, ang pangako panghahawakan ko, if all else fails, is yung pangako ng Panginoon in my life. And I encourage you na panghawakan mo din yon in your life today. Maaring
Marami ang nag-fail na nangako sa atin or may mga pangako ka ring na-fail, pero yung pangako ng Panginoon, I can definitely say na ito ay gagawin niya in your life. Not in your time, maaring di sa timeline na gusto mo, pero God knows best. At ang panghuli is ang presensya. Sa buhay na to, mahirap tumakbo mag-isa. Marami kang mga nakasama noon na hindi mo na nakasama ngayon. Mga nangako sa'yo, mga pangalan, mga kasama mo nagplano, pero wala na ngayon, di ba? Yung unang nakita natin. Pero at the end of the day, bilang tao, we are not designed to live alone. Kaya ang pangako ng Panginoon sa atin is that He will never leave us, He will never forsake us. Maaring merong trials and tribulations in this world, but take heart, God has overcome. Jesus has overcome the world. Kaya ang presensya ng Panginoon ang kailangan natin, especially in these dark moments in this world or kung ano mang problema. Kaya nga sabi ng Panginoon is that He will never leave you. He will never forsake you. Sabi ni David doon sa Psalms 23 verse 4, even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. So in this world, even if you place your trust in God, may mga panahong dadaan tayo in the valley of shadow of death. That is the reality of life. Even if talagang magtiwala ka sa Panginoon, kasama sa part ng buhay that God uses is yung mga bagay na yan. I made the video na ginagamit ng Panginoon, of course, even yung pain and even yung mga people in our life to develop us. Pero mahirap kapag nag-iisa ka lang at hindi mo alam kung sino yung kasama mo. Maaring marami kang pinagkatiwalaang pangalan, plano, pangako, pero nawala lahat. Ang panghawakan mo ngayon, ang ilong mo na makasama talaga sa buhay na to is yung presensya ng Panginoon. And alam mo, minsan akala natin ang presensya ng Lord is parang beyond our grasp, parang ang hirap niya. Pero alam mo, God is closer than you think, and all you need is just to open your heart to Him right now. And if you're that person, maaaring first time mong mapanood yung video na to and you're going through something in your life, I just want to pray for you and pray with you. So I encourage you to pray with me then, to ask Jesus na, Lord, samahan niyo po ako bilang Diyos, bilang tagapagligtas. I want to place my trust sa pangalan mo, sa plano mo, sa buhay ko at sa pangako mo. At gusto ko maranasan yung presensya mo as I go through life, through the tough times and through the happy times and even to the darkest moment. Gusto ko makasama kita. I need your presence in my life. So if you're that person right now, pray with me. Lord, salamat po sa pag-ibig mo sa buhay ko, na kahit ako ay makasalanan, binigay mo ang iyong buhay, pinahawa ka sa krus, namatay at inilibing at muling nabuhay para bayaran ang aking kasalanan. Ngayon po ay nagitiwala ako sa iyo na ikaw ang tagapagligtas. Naniniwala po ako sa iyo. Pumasok ka sa aking puso, manguna ka sa aking buhay bilang Diyos, tagapagligtas at aking kaibigan. Salamat, Panginoon. In Jesus' name. Amen and amen. Welcome to the family of God. And if you're new to this channel, ang goal natin sa channel na to is mag-encourage, mag-bless, make a community, talagang magbigay ng positive, godly energy para sa ating lahat. God bless everyone. See you on the next video.